And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga po ang pinaka-latest na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Bagong missile system ng Pilipinas dumating na po sa ating bansa mga kapatid at ngayon po ay sinusubukan na po ito ng ating Philippine Navy dyan sa may Maraviles, Bataan. Napakaganda po ng ating bagong na-acquire ngayon mga kapatid na bagong missile system natin dahil sobrang high-tech po nito and galing yata ito mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, galing po yata ito sa may bansang Israel. At ito pa mga kapatid, serye ng Joint Naval Drill sa WPS, posible pang masundan mga kababayan. Napakalaking advantage po nito. Dahil yung nauna nating sinagawang anti-submarine drills mga kapatid dyan sa may West Philippine Sea ay posible pa umanong masundan ito ng marami pang beses ayon po na dito sa ating AFP. At ito mga kapatid malaking advantage po ito para sa ating bansa dahil sa pamamagitan ng pagsasagawa natin ng consistent na maritime drills dyan sa may WPS kasama itong ating mga kaalyadong bansa mga kababayan ay malaki po ang tsansa na tuluyan po nating mabawi yung teritoryo natin na pilit ngayon na inaangkin ng bansang China. At yan po ang ating pag-uusapan mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin mga kapatid. Buka naman ng Philippine Navy ang bago nitong missile system. Sinagawa ang test fire ng Spike non-line of sight missile system sa dagat na sakop ng Maraviles, Bataan. Nitong Ganda, Miyerkules, na-acquire ito ng Pilipinas sa Rafael Advanced Defense Systems, isang kumpanya mula Israel. Israel nga. Tamaan ang target kahit 30 kilometro ang layo. Grabe mga kababayan, kayang tamaan nitong bagong missile system na ating na-acquire ngayon kahit 30 kilometers pa yung layo ng kalaban. At ito po ay quality mga kababayan dahil hindi po ito made in China. Made in Israel po ito mga kapatid. At sana po magkaroon din tayo ng tinatawag nilang Iron Dome mga kababayan. Yung kayang sumalo ng mga iba't ibang klase ng missile. Malaking advantage yun mga kapatid para sa ating sa ating military forces, 'di ba? Dahil sa pamamagitan ng Iron Dome na 'yon na tinatawag. Iron Dome ba? Hindi ko nagkakamali, parang yun yata ang pangalan talaga noon. Kaya kasing sumalo ng mga kababayan ng iba't ibang klase ng pag-atake mula sa kalaban nating bansa. Kung sakali man na i-terrorize tayo ng ating mga kalabang bansa tulad ng bansang China mga kapatid. Pero ganun pa man mga kababayan, ito po ay napakagandang upgrade uli sa ating mga kagamitang pandigma dito sa ating bansa, itong bagong missile system na ating na-acquire mga kapatid. And talagang napakagaling ng ating presidente mga kababayan dahil pina-priority po niya talaga napalakasin ang ating sandatahang lakas. Just like other countries mga kababayan, yun naman talaga ang priority din nila sa kanilang mga bansa, yung palakasin muna yung kanilang military system. And dito ngayon mga kapatid, ina-adapt na rin yan ng ating presidente, ni President BBM, na kung saan isa yan sa mga prioridad niya ngayon na palakasin ang ating mga sandatahang lakas. Nang sa ganon, worst comes to worst mga kababayan, hindi po tayo basta-basta nalulupig ng ating mga kalaban na bansa. Ito, tuloy muna natin. Ayon sa Philippine Navy, advanced ang bagong missile system na may infrared sensor at day and night operational capability. Grabe mga kapatid, napakaganda ng missile system na ito dahil night and day. Ganun po siya ka-accurate pag tinutok mo ito sa ating mga kalaban. Di ba? Napaka-high-tech po talaga ng bagong missile system na ito mga kababayan. Tiyak na mapapakinabangan sa mga combat scenario. Di ba? Tanging sa BBM administration lang po yan nangyari mga kapatid. At sa iba pang balita mga kababayan, serye ng Joint Naval Drill sa WPS posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Ano po bang ibig sabihin nito mga kapatid? Posible po na masundan pa ng marami pang beses yung mga maritime exercises dyan sa West Philippine Sea mga kapatid. At malaking advantage ito mga kababayan
para sa ating bansa dahil sa pamamagitan no ng pagsasagawa natin ng mga joint maritime drills diyan sa WPS tulad nung nakaraan na joint anti-submarine drills. Malaki ang tsansa mga kababayan na tuluyan na nating maitaboy itong bansang China diyan sa may WPS. Dahil kung tutuusin mga kapatid, di ba? Kung titignan po natin mabuti, noong nakaraan na nag-anunsyo tayo na magkakaroon tayo diyan ng joint anti-submarine drill sa WPS, ay agad pong nagsilayasan ang bansang China. So how much more pa kaya mga kababayan kung tuloy-tuloy natin itong gawin under the Marcos administration at unti-unti nating i-develop yung ating mga man-made islands dyan na kung saan gawin nating military base para sa ating depensa, di ba? And nakikita ko dito mga kapatid kung sakali mang umabot sa punto na ganun na magsasagawa na tayo or magde-develop na tayo diyan ng ating joint ng ating man-made islands na kung saan gagawin nating military base, malaki ang tsansa mga kababayan na itong mga taga-China ituluyan na talaga nilang bibitawan yang teritoryo natin na pinagkakainteresan nila. And that's the time na rin mga kapatid na pwede na rin tayong mag-drill diyan ng ating langis. Anyway guys, panoorin muna natin to. Inumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na posibleng mangyari ang mga serye ng Joint Naval Drill sa West Philippine Sea o WPS sa mga susunod na araw. Ayon doon sa isang balita mga babayan, hindi ko lang makita yung news na yun. Ang bilis kasi mag-upload nitong mga news news channel nito Meron din akong nabasa doon na posible umanong sunod-sunod na mga drills talaga ang isasagawa. Doon kasi nakadetalye talaga doon na sinabi doon ng AFP na masusundan pa ng marami pang beses itong joint maritime drills na ito na ating sinasagawa dyan sa may WPS. At malaking advantage yun mga kapatid. Yun talaga ang nakikita ko dito. Dahil sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng ating puwersa dyan sa WPS, itong China mga babayan, tuluyan na talaga nating matataboy dyan sa ating teritoryo. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na maaaring maganap ang mga susunod na aktibidad na katulad ng isinagawang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA nitong nakaraang linggo, April 7. Ipinubaya naman ni spokesperson Padilla sa Department of National Defense o DND ang mga kaukulang detalye kaugnay ng mga magaganap na maritime drills kasama ang mga kaalyadong bansa sa WPS. Napakagaling po talaga ng ating Defense Secretary mga kapatid na si Gilberto Teodoro or Gibo Teodoro. Biruin niyo mga babayan, yung concern niya talaga is para sa sa ating national security. Gaya na sabi ko mga kapatid, pag ito po ay nagtuloy-tuloy na hanggang sa matapos ang administrasyong Marcos, malaki ang tsansa mga kababayan na tuluyan na nating mabawi yung WPS na yan, 'di ba? At meron na ring pinaplano kasi mga kapatid na oil drill diyan sa I think nitong taon na to or sa susunod na taon. Sisimulan na rin natin yung ating oil drill diyan sa WPS. And nakikita ko dito mga kababayan kung bakit itong joint marine exercises na ito ay tinutulak ng ating bansa ngayon dahil in preparation siguro to mga kapatid doon sa ating isasagawa diyan na oil drill sa may WPS. Kumbaga, ang ginagawa ng ating presidente ngayon, sige, i-clearing nyo muna yan dyan. Walisin nyo muna ang mga dapat walisin dyan sa WPS. Then, later on, papasok na rin dito yung malaking barko na galing ibang bansa para mag-drill dyan. Kumbaga, syempre, bago ka magsimula dyan ng kung ano mang gagawin natin dyan sa WPS, kailangan muna nating walisin yung mga nakakalat dyan ng mga barko ng bansang China. Diba? Yun talaga ang nakikita kong ginagawa ng ating presidente ngayon mga kapatid. And malaking advantage ito mga kababayan para sa ating mga Pilipino. Dahil kung sakali mang masimulan yan, malaking sampal ito sa mga pro-China nating mga kababayan na nagsasabing palpak daw ang pangako ng ating Pangulo na 20 pesos na kilo ng bigas. Diba? Pag ito po ay nangyari at tuluyan ng naisagawa ng ating gobyerno mga babayan, itong mga proyekto na ito,
malaking ginhawa po ito para sa ating bansa. No, yan po, maging ako mga kapatid, umaasa talaga ako diyan eh. No, hindi naman sa nahihirapan tayong makabili ng bigas, pero syempre, iba pa rin kasi ang dating ng pamumuhay ng mga Pilipino pag dumating yung time na yung mga babayan, no. Magiging, kumaga, mag-i-evolve tayo dahil syempre mura na lahat, kaya na natin ma-afford yung mga bagay na gusto natin, no. Maging itong sa mga lower class nating mga kababayan, di ba? Makakaangat na rin sila pag nagkataon mga kapatid dahil syempre affordable na po lahat. No? At gaya ng sabi ko sa inyo, ang nag-ugat lang naman ng mataas na bilihin natin ngayon mga kababayan, itong sobrang mahal na presyo ng langis, no, na inaangkat natin. Siyempre, hindi naman pwede mga kapatid na mahal na yung angkat natin doon sa ibang bansa, tapos pagdating dito sa Pilipinas, ibibenta natin ang mura para lang mapagbigyan yung hinaing ng mga taong bayan. Hindi naman pwedeng ganon. Dahil pagka nagkaganon mga babayan, no, pag ganon ang ginawa ng gobyerno, abay, malulugi, babagsak ang ating ekonomiya. Sa atin lang din ang balik nun. No, kaya tiis-tiisin lang natin kung medyo mahal ang langis ngayon dahil hindi naman basta-basta nagmahal yan eh. No? Nagdidepende kasi yan doon sa presyo ng per barrel mga kapatid. No? Kung magkano per barrel doon sa mga bansa na pinagkukunan natin dyan. Normal lang yan mga kababayan. Dahil may mga gera ngayon na nangyayari, no, dito sa may bandang Israel, di ba? No, normal yan pagka may gera mga kapatid. No, aasahan na po natin yan dahil yung transportation nila, yung dating ruta ng mga barkong nagdadala ng langis na yan dito sa bansa, binabago nila. Kasi nga, syempre, takot din sila mga babae, no, na tamaan ng mga missile dyan ng mga nagigerang bansa. Diba? Anyway guys, hanggang dito na lang tong video na ito. And kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.